Hi guys, and welcome back po sa Tarot Page Philippines. And sa video na to, gawin natin po ang weekly horoscope para naman sa mga kaibigan natin na merong Sun, Moon at Rising na Scorpio. Date for April 22 hanggang 28. So, kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po. And para malaman po yung Sun, Moon at Rising, para saan ba to? Sa dulo po ng video natin, meron tayong link para dito. Tandaan natin yung mga readings they are for guidance purposes, may free will, so use it wisely. And sa mga nangailangan po ng private readings or spellworks, pwede nyo po ako i-message sa Tarot Page Philippines Facebook page. Yung link po is nasa baba sa description. And also guys, na kung gusto niyo pong suportahan, you can send ang ating channel. You can send either GCash or Maya or a thank you heart yung dyan sa baba. And you can send it, yung details po is nasa banner po sa baba ng ating video. Okay, so tingnan natin Scorpio. So you have, this is for guidance purposes ha. So use your free will wisely. So Scorpio, kamusta ka naman? Kamusta ka naman, Mikay? Tsaka talaga pumwesto. Okay. Scorpio, we have here, una is yung card of death and unfinished symphony. Ay, talaga, may mga tatapusin ka. Alam mo yung inner being mo na alam mong may mga kailangan kang tapusin at may mga kailangan kang simulan. Andoon na with the card of death in reverse. Actually, nakakatuwa lang din, no? Kasi, sagot trivia ng konti. Ang card of death kasi, ito yung tarot card associated sa zodiac sign mo. That means ito yung tinatawag nating ruling card mo. Ito yung card na kung saan na influential sa'yo. And andun din na it's your sign is associated to Pluto, which is about death din. No, it's also, ang death kasi hindi naman to as in literal kamatayan. Sometimes it also, hindi actually, yung opposite side nito, it's a symbol of rebirth, a symbol of new beginnings, a symbol of change. Simbolo siya ng titang na metamorphosis. So, ang pinakamagandang pwedeng example nito is yung sa mga paru-paro na dating higad. Yung mga makakati dyan, alam nyo na, baka yung chance maging paru-paro. So, deep inside, Scorpio, may realization ka na. Yung tipong, kumbaga sa, yung core mo, meron ka ng, alam mo na, sa sarili mo na, may mga bagay ka na talagang sisimulan, ipagpapatuloy, at kailangan tapusin. Andun lang tayo medyo sa point na siguro pinag-iisipan natin, ikinakategorize mo pa. Alam mong kasama to sa gagawin mo, pero kinakategorize mo pa kung itutuloy, titigilan, or bago na ba. And another thing kasi na nakikita ko dito is yung arrangement. Ano ba yung uunahin mo? Yung tinatawag nating priority settings mo. Ano bang prioridad mo? Ano yung mga kailangan mong gawin on a continuous basis, ano yung one time lang, ano yung kailangan ng mas mahabang panahon para matapos mo. So andun yung literal ang dami mong gagawin, ang dami mong projects, and andoon na you want this Kumbaga, this is it, ito na yung gusto mo. Ito na yung action na hinahanap mo. Ito na yung movements na kailangan mo. Ito na yung ikaw. Paano ba nagko-cross sa'yo? So, we have here is the 5 of Cups and Milk and Honey. Well, dalawa yung possible na pumipigil sa'yo. Unang-una is the resources. So, ano ba yung mga resources? So, pwedeng oras, pera, lugar, mga koneksyon. Yun yung nakikita mo na parang, wait lang, sabi ng Milk and Honey. Nakikita mo na walang ganto, kulang ng ganyan. Pero ang challenge kasi sa'yo ng Milk and Honey, ng card na to, kung ano yung meron ka, work with it. Kung ano yung meron ka, doon ka magsimula. Kung ano yung kaya mo muna, doon muna. Siguro, one of the examples matuturo ko, papakita ko sa'yo is yung how I started with the YouTube channel. Wala naman akong gamit dati. Literal, na yung mga unang mga videos na ginagawa ko nun, yung weekly horoscope,
Alam nyo ba na ang gamit ko is cellphone that time, tapos yung headset na hiniram, tapos yung ilaw ko noon, yung lampshade. As in talagang kung ano yung meron. Doon ako nag-work. Hanggang unti-unti nagkakaroon na ng mga ibang gamit. So that's also what the card, yun yung gusto ipalo sa'yo ng card. Kung ano yung meron doon ka muna. Kung ano yung meron, work with that. Now, another thing na nag-hold back sa'yo is yung sa 5 of Cups. 5 is a number of action. Ang Cups about emotion. Ayan na, procrastinate. Procrastination. Yung tipo kasi, alam mo, ang dami mong gagawin, di ba? Ang dami mong, kumbaga, ang daming projects. Pak! Ang reaction ng iba, ang dami. Hala, ang dami. Anong unahin ko? Wala na nagawa. Challenge ka ng cards na to, ni 5 of Cups. Know the priorities. Kaya yung unang cards na kanina, alamin mo yung mga priority mo. Alamin mo yung mga kailangan mo unahin. Ano yung pwede mong sabihin natin, itabi for the meantime, and then do it for a later time. Mag-schedule ka. It's about self-discipline. Tungkol to sa paano mo disiplina yung sarili mo, ano yung mga kailangan na may mga bagay na hindi mo na kailangan muna or you need to give up. So, ano yung example? Ako, sa experience ko na lang, mahilig ako maglaro ng games. Pastime ko yon. Kumbaga, sa pagising ko or nagkakape, laro ako ng games. Napansin ko na masyado na ako kinakain ng games. Yung oras ko napunta na doon. I need to make a decision na limitahan ko yon. Yung kahit kating-kati na ako, pakialaman yung phone ko para maglaro, no. May kailangan akong gawin. I have responsibility. I have task to do. Meron akong mga duties na kailangan ma-fulfill. It is a decision na kailangan mong gawin. Another way para makapag-decide ako ng maayos, simple lang, literal, since malamig nga, hindi naman ganun kalabig na ngayon, kasi summer na, dito sa Trinidad, literal, ligo ng malamig na tubig. So yung magising. Another thing, dalawa pang bagay na gawa ko, so nag-jumping jacks ako, di ba payat ko to, for the jumping jacks, para magising yung dugo ko, at paaraw ako, nagpapaaraw. Magabuti lang yung bintana ko dito kasi sunrise. So, yung araw talaga, yun, that's one thing that will help you to start up the day. Ikaw, ano bang pwede mong gawin to stop that procrastinating? Kasi sayang yung oras. Paalala lang, ang oras ang isang bagay na hindi mo pwedeng i-save or ipunin. Pag nawala yan, wala na talaga. Your crowning glory o yung desire mo, we have here yung Page of Swords tsaka no place like home. May tulog tayong kasama. Nai-istorbo ba kita? Okay, wala siyang pake. Basta maganda yung pwesto niya. Okay. So, well, somewhere you belong. Alam mo yung mahirap siguro sa end mo, Scorpio, no? Sabi nila isa daw sa mga pinakamahirap intindihin na sign is yung Scorpio. Kasi ang weird daw ng mga Scorpio, which is totoo, pero hindi kasi nila din na alam na andoon na you love that much na minsan may madalas intuitive ka din na minsan bago pa nila hilingin, bago pa nila sabihin kailangan nila, andoon na you are finding ways to make it happen na. Iba nga sa inyo gumagawa ng para matulungan yung mga loved ones nyo, yung mga friends nyo, without them realizing na tumutulong ka. Kumbaga ka sa background. And doon ka sa parang nagda-divert ka ng opportunities papunta sa kanila. And yun, simple lang naman yung gusto mo, to be accepted. Well, minsan kailangan mo makahanap din ng mga tao na siguro andun kayo sa same level ng pag-iisip or frequency para maintindihan ka.
Kasi hindi mo mare-require yung mga taong 'to na maintindihan ka. Yung mga iba nga sa inyo meron kayong parang doubts pa, parang feeling niyo na pina-plastic kayo. Hay, sa'yo maging Scorpion. Foundation card mo is the Two of Pentacles and the Loyal Heart. Hindi kita masisisi. Pero in fairness yung kahit na na ang dami na nagsinungaling sa'yo, ang dami mo ng disappointments at ang dami kong bagong kalmot galing kay Mikay. Yung mga ganong, ang dami mong ganong mga kaganapan. Hindi mo hinahayaan na kainin ka nun, hindi mo hinahayaan na magapi ka nun, na mapigilan ka na mag-try ulit na mag-invest, mag-try ulit magtiwala. Andun na, siguro, tama nga din, daredevil ka, Scorpio. So, yung mahilig ka mag-risk, willing to take the risk ka dun sa mga bagay na nasa paligid mo. And, yeah, andun yung point na willing ka na subukan tong mga bagay na to. And that's good. Andoon na hindi ka nagpapapigil. Na andun pa rin yung very hopeful ka na one of these days, very soon may mahanap ka na na yung hindi sasayangin yung opportunities na binibigay mo, hindi sasayangin yung atensyon, yung oras mo na pagyayamanin kung ano yung kaya mong ibigay. Kasi minsan yun na lang hinihintay mo na i-maximize nila yung binibigay mo, ma-appreciate man lang nila. Hindi sa salitang thank you pero makikita mo na hindi nila pinapabayaan yung sacrifices mo. That's good na hopeful ka pa rin. Kasi hope is a very important ingredient ngayon para sa'yo. Hope, pag-asa. Meron pa bang Yossi na hope? Recent sa past mo, so we have your temperance and round and round. Uy! Ayun na nga. Yung point na ang dami mong nakita kasi before na parang eto yung gusto mo unahin, parang ang ganda ng palabas na 'to, mapanood nga or parang, I think this is a nice thing to watch. So, andoon na or, punta nga ako dito to check kung anong meron. So, andun yung kasi feeling mo ang dami mong kailangan tapusin. Yung ang dami mong kailangang gawin. So, andoon na at the same time, during the past, may mga part na hindi mo ma-accept na kailangan mo 'tong gawin, na kailangan mo mag-open up sa ganitong aspeto, na kailangan mo na kasi nakikita mo paulit-ulit with a card of round and round. Pero andun yung point na sinasabi din ng card of the temperance. Alam mo bakit ka paulit-ulit? Kasi hindi mo nage-gets yung lesson, hindi mo nakukuha. Kung ayaw mong yakapin yung changes na ino-offer sa'yo ng universe. Ayaw mong tanggapin na eto yung dapat mangyari. Ayaw mong paniwalaan na eto na pala yung mga tao na darating sa buhay mo. Ayun, and buti na lang start ka nang mag-accept ng mga bagay na yun kaya medyo we're seeing some positive changes na. Kasi alam mo yun, parang magre-react yung universe kasi hindi ka ifo-force niyan Ilalagay ka lang sa sitwasyon para mamili ka. Pero hindi ang universe mamimili para sa'yo. Kasi yung free will mo is a very important factor sa kanya. Ano bang future na ikaw? 5 of Swords tsaka higher power. Uy, good job. Alam mo yung tipong yung returning to the center. Kasi 5 is about action, the Swords is about air. Ang ganda kasi andoon na you are relearning. May mga yung attitude yung attitude mo ngayon na willing kang matuto, willing kang magtanong, willing kang mag-accept, willing ka na intindihin kung ano yung sinasabi ng universe para sa'yo. And that is a good thing kasi hindi lahat ng tao kaya nang mag-acknowledge ng kanilang kahinaan o ng kanilang mga
limitasyon. So, andoon na nakikita mo sa sarili mo. So, ikaw, ang respond mo, wait lang, ano yung mga pwede kong gawin para mas ma-enhance ko pa, mas maging better ako. And this is where and this is sabi ng cards na good job ka sa part na yon. Kasi, andoon yung hinahanapan mo to ng way to make it better for you. Expansion of knowledge, good. Now, this is your physical environment. Anant, tsaka si regeneration. Yes. Alam mo, hindi pa rin tapos talaga yung isolation moments mo. Hindi pa rin tapos talaga yung tinatawag nating self-realization. Ang dami pa nade-discover eh. Ang dami mo, kumbaga, yung sa dami ng nangyayari, nakita mong mangyayari at mga gagawin, nagtatanong ka pa, kaya ko ba to? Pwede pa ba to? Andoon na talagang nakikita mo na kaya. Andoon na nakikita mo na pwede. Andoon na nakikita mo na ilalaban mo to. Andoon na nakikita mo na, sige, gagawin ko to. Ay, yung part na going outside of your box, andun na siya eh. Andun ka na sa part na yun. Andun ka na sa moment na yun. Andun ka na sa parting yun. And that is a very good thing to do. Ang, kumbaga, andoon na yung card mo, pinapakita na yung isolation na ginagawa mo, it has a lot of positive impact sa'yo. Kasi yung minsan akala nila, ay, Diyos ko, si Scorpio, nag-senti mode na naman, nag-iinarte. But they don't realize, hindi nila alam na kaya mo to ginagawa is para ma-improve mo yung sarili mo. Para mabigyan mo ng chance yung sarili mo to be on that level of being the best version of who you are. Hindi lahat makakaintindi. Promise. Hindi lahat gustong umintindi. At hindi lahat iintindi. Okay? So, you cannot force them. Ang importante ngayon, ikaw alam mo sa sarili mo kung ano yung mga bagay na para sa'yo. Ano yung mga bagay na kailangan mong pagtuunan. At ano yung mga bagay na kailangan mong i-let go. So, let's check naman. Sorry, nagkatrabaho kung record So, let's check naman yung iyong emotional environment. So, we have here, ayan, sorry. Nakita nyo, binalasa ko, di ba? Emotional. Galing. We have here the Fool and the Soulmate. Ayan, Soulmate. Yung totoo, universe. Ay, stress ako sa'yo, universe. Sa totoo lang. So, emotional environment. Pero gusto ko pa rin panghawakan talaga yung realidad na hindi lahat ng soulmate is panjowa. Na ang iba dito talaga is literal na na we could say na it's a good a relationship na kung saan it is something na will connect us. Kasi hindi lahat ng, again, hindi nga lahat ng relasyon or lahat ng soulmates ay jowa. Yung iba dito is pwedeng for the friendly, ganun. Pero sa case na to, ng cards, ayun na nga. It's for the jowa talaga to. Yung totoo, universe. Ano bang balak mo sa buhay namin, mga Scorpio? So, hindi, alam mo yung tipo kasing pinipigilan mo eh. Sige na, pinipigilan ko eh. But this is what the universe is saying. It is meant for you. It is something that is for you talaga. Na kahit anong pigil mo, darating at darating yan. Na kahit, yung, alam mo yung tipong the more mong iniiwasan, the more siyang pupunta. Which is ito na ngayon sa cards. Stress talaga ako. Darating at darating pa din yung point na kahit gusto mong i-isolate yung sarili mo, the universe, yung ano yung point na-isolate mo eh. The universe will always find a way to bring you out of where you are, to bring you to a location na kung saan andoon na wala kang choice but to mingle with people.
Na wala kang choice kung hindi na makipag-connect sa mga tao. Na wala kang choice kung hindi mag-reach out ka, mag-open up ka, wala kang choice. Ka-stress. Kayo nga, tanungin ko, sunod ng mga Scorpio, may sun, moon at rising, umiiwas ba kayo talaga sa relasyon? Can you comment your answers below? Your hopes and your fears. Ayan. Eight of Cups tsaka sa exchanging gift. Feeling strong, feeling independent, feeling Miley Cyrus, yung I can buy myself flowers. Pero deep inside, andun with a card ng exchanging gift na nagpapa-Bruno Mars ka na sana may gumawa pa rin. Alam mo, it's okay. Ironic siya kung titignan natin para sa ibang tao. Parang ang arte naman nito ni Scorpio ganyan. Pero hindi kasi nila na-gets eh. Going back tayo dito sa foundation mo, na yung disappointments na pinagdaanan mo, yung ilagaan ko na yung salita, doon tayo sa palalimin natin, palalain natin. Yung point na, ang tawag dito, betrayal. Kaya hindi ka nila pwedeng sisihin na may part ka na ganon, na on the outside, sinasabi mong ayaw mo, okay ka mag-isa, but in the inside, longing ka. Dude, make a decision na. Okay lang magkaroon ka ng moments of isolation para ma-build mo yung sarili mo. Pero hindi to pang matagalan. Hindi rin ito, lagi. You are you are created to be with someone din. Iba kasi ang pagmamahal na pwedeng dalhin sa atin ng mga kaibigan natin, ng family natin. Iba din yung special someone. Kaka-stress. Kakaiba yung twist ng cards sa sumakatsyumbangs ko. So what could be the possible future? Yan, the devil and all that glitters. Alam mo, sa dami ng ginagawa mo, with the card of the devil, there's a card of yung tinatawag na associated siya sa Capricorn kasi. Tungkol sa career. So there's a lot of that will go on in your career in this next week, tong week na to. And with the card of all that glitters, alam mo yung pipiliin mo na kung ano yung dapat mong kunin, ano yung dapat mong i-let go, sino yung dapat mong tanggapin, at sino yung dapat mong iwasan na. Kasi with all that glitters, sabi nga, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. May tinatawag tayong pyrite, which is yung tinatawag na fool's gold. Akala mo ginto, pero hindi pala. And with the card of the devil, andoon na nakikita mo na, career muna. Kaka-career mo, may kakareer talaga sa'yo. Sige, tuloy mo lang yan. Magugulat ka na lang. Talagang unexpected yung darating na tao para sa'yo. Nakaka-stress ka, Scorpio. Ay. So, I hope nakatulong yung reading sa'yo. Tandaan yung mga readings, they are for guidance purposes. May free will ka, use it wisely. And kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like, and pakishare na sa social media accounts nyo, kahit sa mga group chats nyo. Kung kailangan nyo po ng private reading or spellworks, message me po sa Tarot Page Philippines Facebook page. Yung link is nasa baba sa description ng video natin. And kung gusto niyo pong magpadala ng donation to help our channel, you can send it via GCash or Maya or yung thanks button sa baba. Yung number po is nasa description din at nasa banner ng ating video. So Scorpio, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita tayo very soon. At all the way here from La Trinidad, Benguet, thank you so much. Keep safe and have a great day. Bye!